Hello Capricorn. Okay, here's your reading for the last 2 weeks of March 2026. No, itong last weeks na ito, pinaprepare tayo for April kasi natapos na yung Mercury retrograde. So, yung mga mahihirap kausap, dadali na yon. Yung mga hinihintay, dadating na. Yung mga pinaplano natin na hindi natuloy, matutuloy na. At lagi ko sinasabi, ang lahat na ito ay energy lang. Kung meron tayong problema, nahihirapan to sa sitwasyon, maging guide lang ito, pero magdasal tayo sa Diyos, humingi tayo ng tulong at awa sa Kanya para malampasan natin ang mga problema at paghihirap. So, sa Capricorn, ihanda natin, itong mga huling araw na ito, handa natin ang mind, body, and soul natin para yung mga milagong darating, makuha natin. Kasi pag di tayo handa sa ganun, ang daming milagro, mangyayari yun, pero hindi natin yun makukuha kung di tayo healthy. Body, mind, and soul. So, Capricorn, pwedeng mag-move forward ang love life mo, Capricorn. Talagang may naghihintay. Kaso lang, ikaw, sinara mo yung isip mo at pagkatao mo na, ay, baka hindi ako sa love, ayoko na ma-in love, nasasaktan ako, ayoko na. Pero nakaabang sa'yo, yung pag umuo ka lang, diretso yan, itong taong to, kung sino man ito, paparamdam niya sa'yo yung tamang pagmamahal na hindi mo na-imagine na mararanasan mo rin pala. Kahit ikaw, alam mo na mahal ka nitong taong to, ikaw lang yung ayaw mo na, nagsara ka na ng puso mo para dyan. Kasi natatakot ka siguro na baka natatakot ka, naka-reverse kasi yun, natatakot ka na baka mabigo ka na naman o masaktan ka na naman. Pero itong taong to, attracted siya sa'yo physically and sexually. Okay? Binabasa ko lang ang cards mo. Okay, Capricorn. Okay. Meron mga bagay na kailangan mo nang sabihin. Ito, inihintay mo yung pera mo, no? Hindi mo alam kung yun na invest mo, makukuha mo. Hindi ka sure. Ito siguro yung mga hindi mo naliwanagan itong mga nakaraang araw. Kailangan mo usapin yan. Itong mga darating na weeks na to, pwede na. Kausapin mo na, ihanda mo yung dapat mong ihanda para malaman mo kung makukuha mo pa tong pera na ito. Kasi iniisip mo to lagi eh. Kailangan kunin ko na yun para madala ko yun sa ako dadalhin kasi baka mahuli ako o baka hindi ko na yan magamit sa tamang pagdadalahan ko. So, ngayon na kailangan gawin ko na to. So, ang tamang time, itong mga huli, isipin mo muna, medyo mag-reflect and meditate ka muna, pero pag malapit na yung April or sa April, doon ka makakadesisyon, makukuha mo yung dapat mong kuhanin. As malapit na yan, diba? Hindi mo na, wala, kung sana nakuha mo yung, meron kang mga bitterness about your, meron ba akong hindi nagawa, na meron akong pinangarap na hindi ko natupad sa sarili ko kasi hindi ko naliwanagan na ganun pala yun. Maraming mga options, nalito ako sa options, ang dami-dami, hindi ko tuloy nalaman na yun pala yun. Hindi ko naliwanagan. So, yung pinapangarap ko, siguro, kung meron pang chance na dumating pa yung ibang options o magawa ko pa yun, tanong mo yan sa sarili mo eh. Gagawin ko pa ba? Meron pa ba akong career na haharapin? O ito na yon. So, kung sana hindi ako na-confuse, sana napunta ako sa realidad. Sa dami na dumadating, baka maraming offers, pero hindi yun yung talagang pinangarap mo. Kailangan mong ipa-check up sa puso. Pa-check up mo kung alam kong nararamdaman mo yun kasi dito sa heart daw, no? Ito yung
kailangan mong ipa-check up bago mahuli ang lahat. Medyo alam mo na ngayon na yon, kailangan mo yan gawin para dun sa follow-up. At ito yung isang importanteng bagay para sa'yo na kung dyan nakasalalay, baka itong hinihintay mong pera, baka gusto mong dalhin dun. Kasi ikakatahimik ng sarili mo. O ito ba yung magiging future ko? Kailangan ko ayusin yung sarili ko health-wise para maganda yung future ko. Maraming mga bagay na hindi pa, iniisip mo, hindi pa ngayon, mahirap to desisyonan, hindi pa ngayon. Tama yon, hindi pa ngayon. Pero, yung sinasabi ko, baka pagdating na April, malalaman mo na, it's time. Ito yung mga naghihintay, pero ito yung mga bagay na gustong-gusto mong gawin, na pag ginawa mo, magkakaroon ng katahimikan ng buong pagkatao mo. Ito yung masama ang loob mo kasi hindi mo madesisyonan. Pakiramdam mo, hindi mo madesisyonan kasi yung pera, hindi mo alam kung saan ko ilalagay o darating pa ba. Pag hindi dumating yun, pakiramdam mo, wala ka rin aasahan o paghahandaan sa future mo. Masyado kang apektado dito, parang yung physical mo o yung talent ko ba, saan ko ba ilalagay kung hindi ito darating, paano? Kaya, may mga partnership kung pwede mong pagdala ng perang to, pwedeng business partnership na pwede mong asahan, sige, dadalhin ko na lang to sa business. At meron kang nakapaligid sa'yo na pa-partner sa'yo. Actually, itong nakapaligid sa'yo na pa-partner sa'yo, partner na partner kayo sa lahat ng bagay, hindi lang sa business. Medyo very, very close kayo nito. Kaya pinagtitiwalaan mo na makapag-partner sa kanya pagdating din sa pera. Alam mong may patutunguhang mabuti. Meron kang mga ideas. Meron kang tinitignan sa mga posts o meron kang sinusundan na mga tao na pag nakikita mo na nagbabago yung kapaligiran mo, pwedeng pag nakita mo yung idea na yun, parang naaapektuhan yung buong pagkatao mo, na nagugulat ka, ganun pala yun. So, hindi pala. Sino ba itong sinusundan mo sa FB ba to? Lagi mo siyang sinusundan, tinitignan mo siya, tuwing makikita mo siya, nagugulat ka, kasi nasisira yung akala mo. Ganun pala yun. Tapos naaapektuhan yung buong buhay mo. Ganun pala. So, kailangan kong tanggapin yun na malaking pagbabago. Dahil lang doon sa nakita mong yun, pwedeng itong batang to, o new ideas ba to, o gusto mo bang magtrabaho ng iba? Gusto mo bang pumasok sa ibang trabaho para mabago yung buong paligid mo? Or meron ka bang nalaman na may nagsimula ng isang trabaho na hindi mo iakalain na sisimulan niya yon, hindi siya nagsabi sa iyo, nagulo yung plano, tapos nag-iba yung takbo ng buhay ninyo. Gusto mo palang gawin yan, ba't di mo sinabi sa akin? Hindi ko na tuloy alam gagawin ko kasi nailagay ko na yung mga bagay na nandyan, so paano na ako? Medyo nayugyug ang iyong buhay dahil dito sa ginawang ito nitong taong to. Pero nasa initial pa lang yan, pwede nyo pa yan habulin kung ito'y makakagulo sa buhay nyo. Pero kasi itong pagbabago na to, pwede mo rin yakapin ito, baka ito'y mabuting pagbabago para sa inyo. Pwede rin yan. Baka ginawa ng anak mo yan para sa inyo, sa future ninyo. So, I will shuffle your damdamin cards. Capricorn. So, itong darating na April, marami nang mangyayari. Aayos na ang lahat. At itong damdamin cards na to, pwedeng ito yung yung sinasabi ko kanina, na attracted siya sa'yo, not only physically, but sexually, na baka gusto mong bigyan ng chance kasi sinara mo nga yung puso mo sa pag-ibig. So, ito yung damdamin cards for you, Capricorn. Minsan, napapaisip ako kung nararamdaman mo na may gusto ako sa'yo. Capricorn, pwedeng ito yung message sa'yo
O, ito yung message mo sa kanya. Capricorn. Okay. Happy alphabet letters. First name ng inyong persons. Kuha tayo ng 3. Okay. Yung iba sa inyo, nagsa-start sa letter C. Ang person. Okay. Another letter. Capricorn. Letter M. Sino yan? Capricorn. Nagko-connect kayo sa letter N. So, Capricorn. That's your reading, Capricorn. So, sana nakatulong ako sa inyo. Ito po si Roma Soledad. Salamat.